Problema ang kipot ng Hormuz, hindi lang sa mundo, kundi lalo na sa Ukraina. Sinusubukan ng Rusya na makinabang sa biglang kita sa langis dahil sa pagtaas ng presyo at malapit ng kumilos ang Ukraina. Tungkol dito, lalong sumasama ang sitwasyon kay Putin dahil isinasama na ng Ukraina ang UK sa plano nila. Nagulat ang US sa UK at Ukraina dahil mula sa pagtulong sa Ukraina na yon ay bubuksan na rin ang Strait of Hormuz. Inihahanda na ang mga mine hunter. Apat ito at ayon sa Ukraina, handa na silang ipadala kahit kailan para buksan muli ang Strait of Hormuz at maibalik ang kaayusan sa pandaigdigang industriya ng enerhiya na naapektuhan ng kaguluhan sa Iran. Dumating ang balita bago dumalo ang mga opisyal ng hukbong dagat ng Ukraina sa multinasyonal na pagpupulong sa militar noong Abril 22 na dinaluhan ng 30 higit bansa. Malinaw na sinabi ng Ukraina na handa silang tumulong hanggat kaya nila. Sa Times interview, isang anonymous na source mula Ukraina ang nagsiwalat ng lahat. Sabi ng source, Handa kaming ialok lahat. May 4 na mine hunter sa Portsmouth. Hindi sila pwedeng pumunta sa Ukraina dahil una sa lahat, sila ang magiging pangunahing target. At pangalawa, dahil sa Montreux Convention, ayon sa source na nakausap ng outlet. Iyan ay nagbibigay ng kaunting palatandaan kung ano ang kinalaman ng UK sa lahat ng ito. Ang Montreux Convention ay nagbibigay sa Turkey ng kapangyarihang higpitan o ipagbawal ang pagdaan ng mga barkong militar mula sa alinmang bansa papuntang Black Sea. Kontrolado ng Turkey ang dalawang kipot patungo sa mahalagang dagat na naging lugar ng labanan ng hukbong dagat sa digmaan sa Ukraine. Hindi makapagpadala ang Ukraine ng mga mine hunter sa Black Sea, kaya handa silang ipadala ang mga ito sa Strait of Hormuz. Dito nagiging seryoso ang usapan. Ang mga barkong ipadadala ng Ukraine sa Gulpo ay ginawa para solusyonan ang problemang nililikha ng Iran sa daan ng tubig na yon. May hindi bababa sa isa sa kanila ang may karanasang mag-operate sa mismo mga kondisyong kakaharapin ito kung may padalaman sa misyon ng Ukraine para iligtas ang Gulpo. 4 na barkong pangmina ng Ukraine ang di kayang ipadala sa itim na dagat na yon. 2 rito ay Sandown-class mine hunters mula Royal Navy na ibinigay ng UK sa Ukraine noong 2023 para palakasin ang kakayahan ng Ukraine sa dagat. Mahalaga ang papel ng HMS Shoram at HMS Grimsby sa depensa ng baybayin ng Ukraine matapos ang digmaan laban sa Russia. Ngayon, nakatambay lang sila sa pantalan na walang ginagawa. Ayon sa Ukraine, handa itong bagoy ng sitwasing yon habang pinapalakas ang pagsisikap na muling buksan ng Hormuz at gawing pangunahing manlalaro ang bansa sa Gulpo. Handa nang gamitin ng Ukraine ang UNS Melitopol at UNS Mariupol na ibinigay ng hukbong dagat ng Netherlands at Belgium. Tulad ng 2 barko ng Royal Navy, naghihintay din ng 2 iyon sa daungan para sumali sa anumang aksyon sa kipot ng Hormuz. Ang HMS Shoram ay malaking tulong sa solusyon sa problema sa kipot ng Hormuz. Nakabisita na ito sa gitnang silangan. Noong 2018, nagsimula ang mine hunter ng 3 taong deployment doon para tiyakin ang kaligtasan ng mga rutang pandagat para sa mga barkong pangkalakal. Ang HMS Shoram ang namamahala sa mga minang nasa malalim na tubig gamit ang espesyal na sonar na pwedeng tanggalin mula sa katawan ng barko at ibaba ng malalim sa dagat. Ang HMS Grimsby ay kabilang din sa parehong klase ng mine hunter, kaya malamang may ganito rin itong kakayahan. At dito natin makikita na nagsisimula ng lumitaw ang papel ng UK sa lahat ng ito. Mayroon tayong halatang dahilan, syempre. 2 sa mga barkong balak ipadala ng Ukraine sa Gulpo ay galing sa Royal Navy. Mas malalim pa dito, ang 2 barkong yon at iba pang mine hunter ng Ukraine ay kasalukuyang nasa mga pantalan ng UK. Sa kaso ng UNS Melitopol at Mariupol, aktibong pinatatakbo ng mga marinong Ukrainian ang mga barkong yon at nagsanay kasama ang Royal Navy habang hinihintay ang deployment sa kipot ng Hormuz. May koordinasyon dito. Hindi lang basta binigay ng UK ang mga barko. Sinisiguro rin nilang magagamit ng Ukraine ang mga ito. Kaya kapag handa na ang Ukraine magpadala ng 4 na mine hunter sa Strait of Hormuz, hindi lang ito pangako. Alam nilang handa ang mga barko at tripulante na sinigurado ng UK. Bukod sa UK, inaasang bahagi ng magkasanib na pagsisikap ng UK at France ang pagpapadala ng 4 na mine hunter ng Ukraine para malimbuksan ang Strait of Hormuz. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagpupulong noong Abril 22. Nagpulong ang mga leader mula sa mahigit 30 bansa para talakayin kung anong kagamit ang militar ang pwedeng ilaan sa Gulpo para mabuksan muli ang Strait of Hormuz. Ayon kay punong ministro ng UK na si Keir Starmer, ang misyong mapagkasunduan ay magiging mahigpit, mapayapa at hindi mapanulsol. Sa 30 bansa Ukraine ang unang naghayag ng intensyon bago pang pagpupulong.
Nais ng Ukraine na mangguna sa paglutas ng krisis sa Gulpo. Ngunit para kina Putin at Russia, problema ang estratehiya ng Ukraine sa pangmatagalan. Ang paglilinis sa Strait of Hormuz ay nakakasira sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Samahan kami para alamin kung bakit. Paalala, ang mga barko ng Ukraine at misyon ng UK at France ay pupunta lang sa Iran kapag tapos na ang Operation Epic Fury. Ayaw ng UK at France magpadala ng barko sa Strait of Hormuz dahil posible pang tumagal ang digmaan sa Iran. Malaki ang panganib sa tripulante ng barko dahil maari silang madamay sa war zone dulot ng labanan ng US, Israel at Iran. Bukod pa dito, mukhang lahat ng bansang kasali ay gustong mag-ingat sa anumang posibleng interpretasyon ng kanilang mga kilos na maaring magdulot sa ibang bansa na sabihing direkta silang sumusuporta sa US sa digmaan nito. Hindi maglalayag ang Mindhunter hanggang matapos ang tunggalian sa Iran. Tungkol naman sa kung kailan yan mangyayari, sabihin na lang natin na hindi pa tiyak ang lahat. Ang paunang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran ay nakatagdang magtapos halos kasabay ng pagpupulong ng Ukraine at ng mahigit 30 bansa na handang panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Mukhang nagbago na yon. Noong Abril 21, iniulat ng Reuters na pinalawig ng US nang walang takdang panahon ang tigil putukan para bigyan ng US at Iran na mas maraming oras na makipagmasasyon sa isang posibleng kasunduang pangkapayapaan na maaari magtapos sa Operation Epic Fury. Ang problema ngayon ay mukhang hindi naman talaga umuusad ang usapang pangkapayapaan. Noong Abril 25, iniulat ng PBS na tila nabigo ang pinakabagong pag-uusap ng US at Iran. Umalis na ang pangunahing diplomat ng Iran sa Pakistan, kung saan ginaganap ang mga pag-uusap, at sinabi ni Pangulong Donald Trump na inutusan niyang huwag pumunta sa Islamabad ang mga sugo ng US. Ayon kay Trump, sayang lang ang pagpapadala ng sugo sa ibang bansa dahil dapat tumawag na lang ang Iran. Sinabi rin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi magandang takbo ng pag-uusap. Ibinahagi ni Araghchi ang posisyon ng Iran sa maayos na balangkas para wakasan ang digmaan laban sa Iran. Ayon kay Araghchi sa social media, di pa rin tiyak kung seryoso ang US sa diplomasya. Mukhang mas posible pang bumagsak ulit ang mga bomba kaysa magkaayos ang US at Iran. Kaya ngayon, maghihintay muna ang mga Mindhunter ng Ukraine at ang magkasanib na misyon sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, gaya ng nakita na natin ng maraming beses, mabilis magbago ang sigalot na kinasasangkutan ng Iran. Kaya hindi talaga natin alam kung anong nangyayari sa likod ng mga eksena. Kung mangyari ito at pumunta ang barko ng Ukraine sa Gulpo, marami silang ayusin na problema at magiging malaking dagok ito kay Putin. Binabago nito ang lahat at ginagawang napakahalaga ang mga barkong panghanap ng mina ng Ukraine sa pagsisikap ng bansa sa digmaan laban sa Russia. Bago yan, nanonood kayo ng The Military Show. Kung hindi ka pa subscribed, na yan na ang tamang oras para pindutin ang button. Magsisimula tayo sa mga mina ng Iran. Kahit magkasundo ang US at Iran na alisin ang kani-kanilang blockade sa Strait of Hormuz, problema pa rin ang mga minang inilagay ng Iran sa karagatan. Ilang kaya sa mga barkong pangkalakal ang magiging handang maglayag kung hindi nila alam kung naalis na ba ang mga minang yon. Lalong lumala ang problema dahil tila nakalimutan ng Iran kung saan nila nilagay ang mga mina. Ayon sa New York Times noong Abril, 10 sinabi ng pamahalaan ng Iran na nakalimutan nila kaya hindi nila sinunod ang utos ng US na linisin ang Strait of Hormuz para sa tigil putukan. Kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng Iran ay isang bagay na pinagdedebatehan pa. Hindi na pinagtatalunan ang pagbabalik ng Iran sa estratehiyang paglalagay ng mina habang humihina ang usapang pangkapayapaan. Sa isang ulat noong Abril 23, sinabi ng Axios na nagsimula na namang maglagay ng mga mina ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran, isang uri ng paglala na tiyak na magpapagalit sa US. Tila nagudyok na ng tugon mula sa administrasyong Trump ang kilos ng IRGC. Iniulat ng NBC na inutusan ni Trump ang militar ng US na barilin at patayin ang anumang bangka ng Iran na mahuling naglalagay ng mina sa Strait of Hormuz o kalapit na tubig. Mukhang magiging mahirap ang trabaho ng Ukraine Mindhunter sa Gulpo. Pagdating ng mga sasakyan dagat, posibleng harapin nila ang dalawang klase ng naval mines ng Iran. Alam nating may nilikhang daanan ng Iran sa Strait of Hormuz para sa mga barkong pangkalakal nagbayad ng singil sa pagdaan. Mayroon ding sariling mga barko ang Iran na gusto nitong mailabas sa daanan ng tubig para maibenta nito ang langis na ginagawa nila sa kanilang mga customer. Tungkol naman sa natitirang bahagi ng kipot, malamang ay nilagyan na ito ng mga Maham 3 at Maham 7 na mina. Hindi ito kapareho ng mga naval mines na inaasahan mang ginagamit ng Iran.
Gamit ang acoustic at magnetic sensors, natutukoy ng mga ito kung may barkong papalapit sa kanilang saklaw. Kaya hindi na kailangan direktang dumikit bago sumabog. Pag na-activate ang mga sensor, otomatikong sumasabog ang mina. Sa kaso ng Maham 3, ibig sabihin nito ay isang 300 kilo o 660, isang libra na warhead na maaring ilubog hanggang 100 metro o 328 talampakan sa ilalim ng alon ay kayang bumutas sa katawan ng barko. Ang Maham 7 ay medyo mas mahina na may 220 kilo o 485 libra. Dinisenyo rin ito para gamitin sa mababaw na tubig. At mayroon itong hugis kono na sinasabing nagbibigay dito ng resistensya laban sa sonar. Delikado pareho. Sa kabila ng pinsala sa Navy ng Iran, ayon sa Guardian, 8% siyam na % pa rin ng maliliit na bangka at barkong naglalagay ng mina ang magagamit ng Iran para lagyan ng mina ang Strait of Hormuz. Malinaw na mahalaga ang pagpapadala ng Ukraine ng mga mine hunter sa Gulpo para sa komersyal na pagpapadala. Kailangan sila sa misyon na sasalihan nila kasama ang iba pa. Bukod pa rito, ang mga natatanggal na sonar sa mga barkong nakuha ng Ukraine mula sa Royal Navy ay mahalaga laban sa mga minang Maham 3 sa ilalim ng dagat sa Strait of Hormuz. Ang simpleng pagpapadala ng mga barko nito ay magiging napakalaking bagay para sa Ukraine at sa pandaigdigang reputasyon nito, gaya ng malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ngayon, may isang lalaking labis na galit sa balitang ito. Siya ay isang lalaki na masayang-masaya habang pinapanood ang sitwasyon sa Gulpo dahil nagdulot ito ng pagtaas ng presyo ng langis at mas mataas na demand para sa langis ng kanyang bansa kaysa sa nakalipas na mahabang panahon. Ang lalaking yon ay si Putin. Galit na galit siya sa mga plano ng Ukraine. Ang digmaan sa Iran ay naging sakto para sa Russia dahil 4 na taon ng digmaan sa Ukraine ay halos maubos na ang pundo ng bansa para sa digmaan. Ayon sa Chatham House, noong Abril 10 naging biyayang pang-ekonomiya ang digmaan para kay Putin at nabanggit na binaligtad ng pagharang sa Strait of Hormuz ang mabuting epekto ng mga parusa. Ibinaba ang takdang presyo ng Group of 7 sa langis ng Russia sa 46 kada bariles. Ang cap na yon at mas mahigpit na tugon sa Shadow Fleet tanker ng Russia ay nagsimula noong unang 2 buwan ng 2026. Noong Pebrero, nabawasan ng $1.5 bilyong ang kita ng Russia sa langis kumpara noong nakaraang taon. At bumaba din ang export nito sa 6.6 milyong bariles bawat araw. Pagkatapos, nagsimulang Operation Epic Fury. Ang naging resulta ng pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng isang bariles ng langis, kung saan tinatayang ng The Times na kumikita ang Russia ng dagdag na $150 milyong bawat araw mula sa pagbebenta ng langis nito noong unang bahagi ng Marso. Dumating na ang matagal nang hinihintay na biyaya ni Putin para sa digmaan at sinisikap ng Russia na lubos itong mapakinabangan. Pinapapahirapan ng Ukraine ang Russia sa sunod-sunod na atake sa mga sentro ng export ng langis na malaki ang epekto sa kita ng Russia. Simple lang, habang mas matagal sarado ang Strait of Hormuz, mas nakikinabang ang bentahan ng langis ng Russia. Mayon, kailangang harapin ni Putin ang aksyon ng Ukraine sa Strait of Hormuz. Kahit matapos ang blockade, umaasa pa rin ang presidente ng Russia na makikinabang sa krisis sa enerhiya dahil sa mga minang inilagay ng Iran. Hindi tutulong ang Iran na alisin ang mga minang yon. Sa pagsali ng Ukraine sa pagsisikap na gawin ito, mas mapapabilis ng kaunti ang pagtiyak na ligtas ang Strait of Hormuz kaysa sa inaasahan. Bababa ang presyo ng isang bariles ng langis. Di magtatagal, muling mararanasan ng Russia ang kalagayan nito noong unang bahagi ng 2026. Si Putin ay magagalit din sa simbolikong mensaheng ipinapadala ng hakbang ng Ukraine sa Russia. Hindi nagamit ng Ukraine ang mga mine hunter nila sa Black Sea. Sinigurado ito ng Turkey. Pero dahil sa pagbabawal ng Turkey sa mga barkong pandigma sa kanilang kipot, hindi rin mapunan muli ng Russia ang humihinang Black Sea Fleet nito. Nawala na ng fleet na yon ang halos 1/4 ng mga barko nito at napilitan silang umatras mula sa kanilang punong himpilan sa Crimea. Lahat ng ito ay dahil nakahanap ang Ukraine ng mga paraan para sirain ito nang hindi nangailangan ng tradisyonal na mga barko. Ang mga misil, drone at mga sasakyang pandagat na walang tripulante ang naging dahilan kung bakit halos hindi na mahalaga ang fleet ng Russia sa Black Sea. Sa pagpapadala ng mga mine hunters sa Iran, ipinapahiwatig ng Ukraine kay Putin na hindi nila kailangan ng mga ito sa anyong tubig na mas nakahapekto sa digmaan sa Ukraine kaysa alinmang iba. Hindi mahalaga ang desisyon ng Turkey. Maaring saktan ng Ukraine ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mine hunter nito, libu-libong milya ang layo, gamit ang kakayaang hindi inasahan ni Putin na magkakaroon ng Ukraine nung sinimula niya ang kanyang pananakop.
Hindi kailangan ng Ukraine ng barko sa Black Sea para gawing inutil ang fleet ni Putin. May kapangyarihang pandagat sila na pwedeng gamitin saan man. Dito natin tatalakayin ang kahulugan ng hakbang ng Ukraine para sa bansa nila. Hindi pwedeng balewalain ang ginagawa ng Ukraine at mga bansang Europeo. Ang Ukraine ay lumilipat mula sa pagtanggap ng tulong tungo sa pagiging makapangyarihang manlalaro na nakikipagtulungan sa mga kaalyado para sa tunay na epekto sa mundo. Nauwi ang Rusya sa paglikha ng isang halimaw na puwersang militar sa pamamagitan ng espesyal na operasyong militar na dapat sanay ilang araw lang. Ginagamit ng Ukraine ito para mas palalimin ang ugnayan sa mga kaalyadong Europeo kaysa dati. Kahit hindi pa tiyak kung paano gagana ang misyong pinaplano ng mga bansang Europeo, ay gagana kasabay ng mga puwersa ng US sa Gulpo. Lalo na matapos tawagin ni Trump ang NATO na tigreng papel at utusan itong lumayo sa kipot. Malamang magugustuhan ng US ang desisyon ng Ukraine na magpadala ng barko. Magkakaibang pahayag ni Trump sa Strait of Hormuz. Minsan sinasabi niyang di kailangan o gusto ng US ng tulong. Sa ibang pagkakataon, gaya ng nakita natin noong Abril, nagtatakda si Trump ng mga deadline para makialam ang Europa. Noong Abril 24, sinabi ni Trump na ganap na kontrolado ng US ang Strait of Hormuz, kahit sinabi ng Iran na nasa kote nila ang 2 container ship. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa mahalagang daanan ng tubig sa Gulpo. Maaaring makatulong ang pagpapadala ng mga mine hunter ng Ukraine kasamang mga barkong Europeo at posibleng peacekeeping ng US sa pagkalma ng kaguluhan. Mahalaga ito sa Ukraine. Kapag nabuksan ulit ang Strait of Hormuz, maapektuhan ng Russia dahil bababa ang presyo ng langis. Bahagi ito ng matagal ng estratehiyang pag-ubos ng Ukraine laban sa mga puwersa ni Putin. Ngunit na yon, ginagawa ito sa di inaasahang antas. Akala ni Putin na mapapanatili niyang pandrehiyong issue lang ang digmaan sa Ukraine. Ginagawang pandaigdigan ng Ukraine ang digmaan sa pamamagitan ng pagharap sa mga problema na libu-libong milya ang layo mula sa kanilang sariling teritoryo. Lahat ito ay para saktan ng Russia at palakasin ang mga alyansang nagpapawalang bisa sa mga plano ni Putin para sa Europa. Narito ang bagong posisyon ng Ukraine sa Gulpo. Lumagdang Ukraine at ilang bansang nasa Gulpo sa mga kasunduang depensa na tatagal ng 1 dekada. Ang pagpapadala ng Ukraine ng mga mine hunter sa Gulpo ay magpapalakas ng kooperasyon sa mga bagong kaalyado at magpapahina sa impluwensya ng Russia sa gitnang silangan. May nabubuong hindi inaasang alyansa at inihanda ng Ukraine ang sarili bilang pangunahing manlalaro sa Gulpo sa mga susunod na taon. Isa itong matapang na hakbang at maaari mong malaman ang lahat ng detalye tungkol dito sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para lagi kang updated sa mga pinakabagong hakbang ng Ukraine upang maging isa sa mga bansang may pinakamalaking impluwensyang militar sa mundo. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.